po ay isang Pilipino at isang botante na umalis ng Pilipinas dahil sa nangyayari po recently. Parang para sa akin magulo na, and mas lalong naghihirap yung mahihirap, and parang wala pong simpatsya or concern ang mga, or shall I say, yung nakaupo ngayon sa Malacanang. Ginawa ko po tong video na to kasi ito po ang isang paraan para marinig po ang boses ko sa nangyayari po lately, or papalagay natin since umalis kami, and lagi po ako nakaantabay sa mga news. Nakikinig po ako regularly sa mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko po ipagkakaila na ako po ay bumoto kay Bongbong Marcos or kay BBM dahil po kay Sara Duterte. Dahil nga po malaki yung tiwala ko sa kanya, and malaki yung tiwala ko kay VP Sara. Kaya ang sabi ko, dahil nga pinagkakatiwalaan din siya ni VP Sara, so and mas maganda na bakit hindi natin itry na yung vice presidente at saka yung presidente isang party. Kasi nga sana nangyayari for the past elections na hindi laging iisang party yung presidente natin at saka vice president, and laging nagbabangayan. So yung tiwala na or hope na, sabi ko, pag baka binoto natin si BBM, kahit yung may pagdududa, kahit may sabi mong may ginawang hindi maganda yung tatay niya, hindi mangyayaring gagawin din ng anak. Kaya may hope, may pagtitiwala, at kaya ko siya binoto. Kaso lang sa nangyayari lately, no, okay lang naman na yung style niya na a man of few words, or kung yung less words, less mistakes na style. Okay lang po yun kung hindi po siya ngayon nakaupo as presidente. Kasi as much as possible, yun na nga, yung sinasabi natin na huwag ka masyadong magsalita, kasi pag masyado ka magsalita, mas lalo ka nakikitaan ng masama. Pero sa sitwasyon kasi na siya na yung presidente, parang yung hindi mo nararamdaman na para siya sa mahirap or concerned siya sa mahirap. Kasi kahit nga makipag-usap, lagi siya nag-i-English, o di kaya hindi niya agad ina-address yung may mga tanong yung taong bayan. And kung sumagot siya is hindi direct to the point. So, nakakalungkot na sana kumuha na lang siya ng spokesperson niya kung ayaw niya rin namang magsalita sa taong bayan regularly. Yun lang po yung nakakadismaya, kasi ang daming issue na pinupukol sa kanya. Kung hindi naman po yun totoo, madali naman pong sumagot. Magpatawag lang po kayo ng press conference o kaya dyan sa Malacanang, yung Malacanang Press. Harapin nyo po regularly, tsaka mag-update po kayo sa mga nangyayari. Bakit po pag kayo itinitirira ng
For example, about yung sa drugs na sinabi ni Duterte, ang bilis-bilis mong sumagot pero hindi mo siya nasasagot ng direkta. Indirect po, parang ang dami pa ring tanong. Yun lang po na sana mapakinggan din ni Pangulong BBM yung mga hinanakit ng mga Pilipino na umalis o kaya mga OFW kasi nga ako personally umaasa ako na sana after nung nanalo bumaba si former President Duterte, maipagpapatuloy niya yung mga magandang nagawa. Pero ang sa nangyayari ngayon, hindi. For me personally, di ko nila lahat. Most ng mga projects is hindi natutuloy. Tapos bumalik na naman yung sa airport, which is natatakot kaming umuwi dyan kasi baka yun nga, ma-experience namin yung mga na lumalabas sa news, yung mga tanimbala, yung mga ginagawa sa airport, may may mga corrupt na naman dyan, tapos yung mga, yung mga taxi driver, hindi ko naman din na lahat, pero may isa kaming kaibigan na umuwi, tapos walang sumundo, sumakay ng taxi, tapos dahil alam ng driver na OFW siya, at yun nga, kararating lang, nagpresyo yung driver. Yun nga, walang fix rate, kundi yun nga, nag-package ng price sa kanya and sobrang mahal. So, which is, yun nga, malapit lang naman yung pinuntahan or inuwian ng kaibigan namin. But yun lang po yung mga minor example na sana kung maganda kasi yung leadership natin sa Pilipinas, maganda yung pagpapatakbo ni President BBM. Sana yung mga ganito na a-address or hindi kaya napapakita niya na kinukol niya yung attention ng manager dyan sa airport or yung mga head, like sa head ng DOTR. Di ko po personal yung hindi po sa atake, kundi yung parang pinupuna ko lang po yung mga head ng Department of Transportation. Na sana po, kayo po is ilagay nyo po yung posisyon nyo rin sa mga mahihirap. So, at saka kung magpapa-implementa po kayo ng mga bago patakaran, sana po yung firm, hindi yung pabago-bago. So, tapos, yun nga, sana matutukan yung sa airport kasi yan po is part din po ng tourism natin. And speaking of tourism po, yung nakakalungkot kasi yung, di ba yung isang sumuporta kay VP Sara na yung anak ni Governor Gwen na ngayon is pareho silang mag-asawa na sa gobyerno. Yung lalaki po is congressman and then yung asawa niya po is head ng tourism. But still, wala po kaming nakikitang suporta or ako personally wala akong nakikitang suporta niya kay VP Sara, kundi even yung tourism industry natin hindi ganun ka-aggressive na sana po ngayon na po ang tamang time na maging aggressive kasi nga tapos na po yung pandemic. So sana po matutukan ng maayos para makarecover naman po ng mabilis yung Pilipinas. And then, yung sana po, yung iniisip kasi namin ngayon na gustuhin man naming sumuporta sa gobyerno dyan. Parang nakakadismaya po na dahil nga po dun sa ginagawa ni BBM na walang hindi nakikipag-usap sa taong bayan and mahilig pa siyang mag-address dun sa mga
walang kwentang bagay na personal na, kung may mga personal na atake, doon pa siya nagre-react. Bakit hindi na lang po i-address yung main problem, which is yun na nga po, ang taas ng presyo ngayon ng mga bilihin, lalo na yung rice po natin. Diyos ko, di ko po alam, baka mas magulat na lang kami pagbalik namin siya more than 100 na po yung per kilo. Yun na naman po yung gusto kong sabihin, kasi ang while nanonood po kami ng news dito is parang sakit na po sa puso na ay ang ganito na yung ginagawa ni BBM, ang dami-dami ng issue, and yet hindi po na-address, hindi pa siya nakikipag-usap ng maayos sa mga mahihirap. Sana po matutukan po sana ni BBM yung mga problema natin, lalo na po yung matulungan niya yung mga mahihirap, yung mga problema ma-address agad-agad, lalo na po yung issue natin sa PCSO. And yun, masakit man din po sabihin ito, pero dati po pwede na nyo naman gawing pumanood ng concert, or dati po pwede nyo naman po kayong mag-travel or kahit saang lugar, kasi po hindi pa kayo presidente. Ngayon pong presidente, bakit po hindi nyo muna tutukan at maging sensitibo po muna sa mga nangyayari sa Pilipinas, na maging, before kayo mag-decide, manood ng concert, ay sandali, unahin ko muna yung mga problema ng mahihirap. Ba't hindi po kayo bumaba? Ba't hindi po kayo pumunta dun sa mga lugar, bumisita po kayo para mapakinggan nyo po yung mga problema ng mga mahihirap? Huwag kayo pong umasa na, hindi, trabaho ng local government yan, or trabaho ng mayor yan, trabaho ng mga barangay. Hindi po, kung may simpatsya po kayo sa mahihirap, you will find time to talk to them, and you will find a way na yung mabilis po kayo, o hindi naman po mabilis, kundi yung may easy access po yung mga taong bayan natin sa inyo po. Or yun, kasi ang maalala ko dati, nag-create ata ng mga lines na para makatawag yung mga mahihirap, or kung makakapagreklamo sila kung anong mga hinanakit nila sa mga like sa LTO, sa airport, sa DAR, sa DNR, sa SRA, GSIS, kung ano pa pong mga government offices natin na pwede nilang ireklamo. May mga ganong paraan. Ewan ko lang po, kasi wala na po ako naririnig na ganon since po umalis kami. And sana lang may konting concern po kayo sa mahihirap, and be sensitive lang po, kasi may tamang, yun nga sabi natin, may tamang oras para sa lahat. So hindi po ngayon ang tamang oras na magliwaliw, or parang proud pa po kayong relax kayo, ang dami pong nagugutom sa atin, and then kayo po is you're living a very comfortable life po, which is na-experience nyo naman po yan ng ilang years. The fact po ngayon nakaupo kayo, baka po pwede lang na maisang tabi muna yung mga ganyang luho. Thank you po, and sana po makaabot sa inyo.